offers for you. Nako, Sir Andy. Baka kung ano pong isipin ng mga nagtatrabaho rito sa agency. O bakit naman? Wala pa namang masyadong tao. Isa pa, masama bang magbigay ng bulaklak sa isang magandang dalaga na tulad mo? Sir, kasi... Alam ko, boyfriend mo yung kasama mong janitor, si Berwin. Pero, boyfriend pa lang naman, di ba? Wala naman sigurong masama na magparamdam ako. Sir... Yan para makapag-isip-isip ka. Mahirap ang buhay ngayon. Kung kayo ni Berwin ang magkakatuluyan, sa tingin mo, anong magiging buhay mo sa kanya? Salamat, sir, sa bulaklak. Seryoso ako sa iyo, Liana. Kung pipiliin mo ko, bibigyan kita ng komportableng buhay. Matagal pang araw ng sahod natin. Dito na lang tayo magkapunan sa parisan na nakakariton bago kita ihatid sa inyo. Liana, bakit tahimik ka? Masama pa pakiramdam mo? Hindi naman. Gusto ko sanang kumain doon sa lugar na pwede tayong maupo at mag-usap. Makakapag-usap pa rin naman tayo dito sa parisan. Nakatayo nga lang tayo habang kumakain. May napapansin ako Naninibago ako sa'yo. Dati kahit anong sabihin ko, nakatawa ka kagad. Ngayon parang nakabibinging katahimikan mo. Marami lang ako iniisip, Berwin. Tulad ng? Wala. Tungkol sa trabaho. Hayaan mo na. Kumain na lang tayo. Liana, may dinaramdam ka ba? Sabihin mo sa akin, baka may magawa ako. Wala, Berwin. Kumain na lang tayo. Sige. Dito na lang sa parisan na nakakariton. Kanina sinabi mong may sasabihin ka sa akin. Kaya gusto mo sanang doon sa lugar na may upuan tayo habang kumakain. Oo nga, sinabi ko nga iyon. Pero sa tingin ko, hindi ito ang oras para pag-usapan natin yun. Kumain na lang tayo. Tapos ihatid mo na ako. Gusto ko magpahinga ng maaga para hindi ako mahuli sa trabaho bukas. Hindi ka mahuhuli. Paano mo na siguro? Kasi susunduin kita Dadaanan kita. Tulad ng ginagawa ko araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Sinusundo kita at inihahatid pa uwi. Hindi ako magsasawang gawin yan, Liana. At sana, hindi ka rin magsawa na akong palagi mong kasama. Ang sinabi ni Sir Andy. Seryoso ako sa iyo, Liana. Kung pipiliin mo ko, bibigyan kita ng komportableng buhay. Pero marami kaming pangarap ni Berwin. Kasi susunduin kita. Dadaanan kita katulad ng ginagawa ko araw-araw. Lunes hanggang Biyernes. Sinusundo kita at inihahatid pa uwi. Hindi ako magsasawang gawin yan. At sana, hindi ka rin magsawa na akong palagi mong kasama. Masama ba na maramdaman ko ang ganito, Berwin? Mahal kita. Totoong mahal kita. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay ng maayos. Liana! Uy! Sus, kanina ka pala nakatulala dyan. Hawak mo nga yung floor map, pero nakatulala ka naman. Aba, pag nahuli ka ni Ma'am Precious, baka i-report ka sa agency natin. Ha? Myla, sorry. Marami lang akong iniisip. Naku, huwag ka sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka sa sarili mo. Dahil kung nagkataon na hindi ako nakakita sa'yo, sermon ang aabutin mo. Naku, magtrabaho ka na. Maya-maya lang nandito na boss ng kumpanya. Ay, good morning, Dad. I'm sorry. Ngayon lang ako late. Oh, you're just in time, Precious. Katulad na dati, never ka pang na-late sa meetings. Thank you, Dad. Pero, Ang pagdating mo rito, ibig sabihin, hindi ka natutuloy sa Amerika? Hindi mo na iiwan itong kumpanya? hindi na. Dito ko natatapusin yung pagpapagamot ko. Good. Mas kailangan kita rito. But, isang bagay lang ang hihingin ko, Dad. Ano yun? Sabihin mo, pagbibigyan kita. Dahil pinagbigyan mo rin ang hiling ko.
bigyan mo ako ng kalayaan na ipatupad ang pagpapalakad na sa tingin ko makakabuti sa kumpanyang ito. Nasaan si Berwin? Siya lang ang pinayagan ko na pumasok at maglinis dito sa office ko. Ma'am Precious, nakalimutan ninyo po ba? 3 times a week, half day po siya. Sa hapon siya pumapasok kapag MWF. Kasi may klase po siya sa umaga. Oo nga pala. Matagal po kayong nawala, ma'am. Ang sabi ng dad ninyo, nagbakasyon kayo Oo. sa... Nagbakasyon ako sa malayo. Sige na, tapusin mo na yung paglilinis mo. At ayoko may ibang tao dito habang nagtatrabaho ako. Salamat at pumayag kang sabay tayo mag-lunch. Sir Andy, salamat din po, nilibre ninyo ako. Talagang kinakapos ako. Kami ni Berwin. Kasi matagal pa ang araw ng sahod. Naintindihan kita, Liana. Sana wag mo na akong tawaging Sir Andy. Hindi naman malayo ang edad natin eh. Andy na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Andy. Masarap pala ang beef estofado. Ngayon lang ako nakakain ng beef. O baka. Kung tatanggapin mo ako sa buhay mo, Liana, hindi lang masarap na pagkain ang matitikman mo. Magandang buhay. At bibiling ko lahat ng maibigan mo. Talaga, Andy? Oo. Hindi mo na kailangan maghintay. Hindi mo na kailangan mangarap. Sa piling ko, lahat ng ginhawa, matitikman mo. Maganda talaga dito sa Paco Park. Buti na lang, bukas na uli. Kaya lang, bakit dito mo ako niyaya? Medyo malungkot sa lugar na ito. Berwin, alam mong ulila na ako. At hindi ko natapos kahit high school. Dahil ginawa akong katulong ng tiyahin kong nagpalaki sa akin. Oo, Liana. Kaya nga nagsisikap ako, hindi ba? Kahit mahirap, pinili kong maging working student para maging titulado ko. Para mabigyan kita ng magandang buhay kapag nagpakasal na tayo. Berwin, ilang taon pa bago ka matapos? Hindi ko alam kasi hindi naman ako makapag-full load. Kumukuha lang ako ng 2 o minsan 3 units lang. Dahil nga may trabaho ko. Siguro kapag laging ganito, aabutin ako ng 6 na taon bago ko tuluyang matapos ang kurso ko. Hindi na ako makapaghintay. Ha? Anong sinabi mo? Berwin, sawa na ako sa hirap. Pagod na akong maghintay. Ano bang sinasabi mo? Makikipag-break na ako sa'yo. Ha? Bakit? May nagawa ba akong masama? May nakalimutan ba akong gawin? Anong kasalanan ko? Bakit, Lana? Sawa na ako sa hirap ng buhay. Gusto ko sanang makatikim naman ng ginhawa. Mula pagkabata ko, puro pang-aapi at hirap ng buhay ang naranasan ko. Lagi na lang ako naiinggit sa ibang bata. Sa ibang pamilya. Ayoko na maghintay, Berwin. Huwag mo sabihin yan, Lana. Lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa. Paano mo masisiguro sa akin na kapag nakatapos ka, giginawa nga ang buhay natin? Paano kung hindi mo yun matupad? Para ako naghintay sa wala. Hindi, Berwin. Ayoko na maghintay. Sawa na ako maglinis ng banyo sa opisina. Sawa na akong umuwi sa mainit at masikip at mabahong lugar na inuupahan ko sa squatters area. Lana. Sawa na akong maging mahirap at api. Ayoko na maghintay. Kalimutan mo na ako. Nasaan ako? Narito ka sa ospital. Isinugod ka namin sa emergency. Alala si Mang Precious sa'yo. Ako, nakakahiya. Talaga dapat ka mahiya. Isipin mo, doon ka pa nawala ng malay sa opisina ng boss natin. Siguradong i-report niya sa agency natin. Ewan ko lang Pero baka hindi naman. Sige na, okay na ako. Oh. Bumalik na tayo sa opisina.
Baka abutin ng napakamahal ang babayaran ko dito sa emergency room. Sagot ni Ma'am Precious. Nagbirin siya sa akin na siya na raw ang bahala. Lalong nakakahiya. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Siguro dahil nalipasan ako ng gutom. Wala akong ganang kumain eh. Wala na rin akong ganang mabuhay pa. Mula nang makipag-break sa akin si Liana. Gusto mo ba talagang malaman kung nasaan siya? Alam mo, Oo! Pinasumpa niya ako na wag sasabihin kahit kanino. Pero hindi ko gusto yung ginawa niya eh. Kaya sasabihin ko sa'yo. Pero ipangako mo ha, na hindi ka gagawa ng gulo. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo, Berwin. Ang gusto ko lang, pangako mo na hindi mo hahayaang maging hadlang ang personal na problema sa iyong pag-aaral. ma'am, Nag-break na pala kayo ng girlfriend mo. Sinabi sa akin ni Myla. chismosa talagang babae yun. Huwag mo siyang sisihin. Pinilit ko siya na sabihin sa akin ng totoo. Dahil hindi ka naman dating malungkutin at pabaya sa sarili. Ma'am Precious, Okay, ganito ha. Let's make a deal. Hanga ako na gusto mong makatapos habang nagtatrabaho ka dito bilang janitor. deal? Ano pong deal, ma'am? Kukunin kitang clerk Ho? para direkta ka nang magtrabaho sa akin. Pero, tatapusin mo muna ang pag-aaral mo. Ma'am, totoo po ba? Kaya mo bang tuparin ang kondisyon na hinihingi ko? Hindi ko po alam kung gusto ko pang mag-aral dahil sa... Ayoko sa taong duwag. Ho? Ano? Basta ka nalang masusuko dahil sa ginawa ni Liana? Ahayaan mo bang matuldukhan ang pangarap mo dahil lang sa isang kabiguan? Gusto kong patunayan mong higit ka pa sa inaakala niya. Abutin mo ang langit. Dahil walang imposible sa taong disidi... Kaya na. Mahal. Gising na. Uy. Umaga na ba? Oo. Pero gusto ko sana pagbigyan mo muna ako ng isa pa bago ako pumasok sa trabaho. Pero, kagabi lang bago tayo natulog ay... Hindi na. Kagabi pa yun eh. Masyado kasi nakakapagod, Andy. Ayaw mo ba? O gusto mo bang pilitin kita? Andy, Binibigay ko naman sa'yo lahat ng gusto mo. pero hindi mo ako pinapahawak ng sahod mo. Bakit pa? Sa akin naman ang lahat ng gastos ha. Upa dito sa kwarto, bayad sa kuryente, tubig, telepono, pati grocery mo, ako bumibili. Ano pa ba ang nirereklamo mo? Hindi ba ito naman ang pinangako ko sa'yo? Para akong bilanggo, Andy. Bilanggo? Wala ka namang ginagawa kundi paligayahin ako. Eh, parang iniisip mo? Pero, Diana, nauubos na ang pasensya ko ah. Pagbibigyan mo ba ako? O gusto mo mag-away pa tayo? Kung bakit kasi sumama ka sa kanya? hindi ko naman akalaing napakahilig pala niya. Gusto niya, araw-araw kaming magtalik. Minsan kahit masakit na, tinitiis ko na lang. Mahal mo na ba siya? Myla, Sagutin mo yung tanong ko. kung saan ako nadapa, doon na ako babangon. O kailan kanya pakakasalan? Wala siyang sinasabi. Tapos tinitiis mo ang ganyang trato niya sa'yo? Narito na ito eh. Hindi ka maligaya. Nakikita ko nagdurusa ka. Eh bakit ka magtitiis? Gusto mo ba sabihin ko to kay Berwin? Hindi, Myla. Huwag mong sasabihin sa kanya. Ayoko pagtawanan niya ako. Ayokong sumbatan niya ako. Katulad ng sinabi ko kanina, kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Siguro magbabago rin si Andy. Magbabago rin siya.
Kinuha mong tauhan si Berwin na isa lamang dating janitor dito sa opisina? Oh, precious. Hindi ko akalaing basta ka na lamang magdidesisyon ng ganyan. I trusted you. Nakataya ang finances ng kumpanya. Dad, wala kang dapat ipag-alala. Kinuha ko siyang clerk, susweldo siya ng minimum. So, mas makakatipid tayo dahil hindi nadadaan sa agency ang sahod niya. Pero ano itong nakarating sa akin? Nasasagutin ng kumpanya ang tuition fee niya sa pinapasukang university. Ako ang nag-alok sa kanya. Para na masiguro ko natatapusin ang kanyang pag-aaral. Bakit? Are you out of your mind? Dad, magiging asset siya ng company. Oras na makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng isang college graduate? Kasi naman, magtatapong ka ng pera sa isang janitor lang. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Then let me run this company the way I see it. Oh, Hayaan mong patunayan ko sa'yo na alam ko ang aking ginagawa. At hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanya sa inaakala mong maling pagdedesisyon ko. Mama, dyan na lang ho tayo sa tabi. Ito ang bayad. Mabuti. Hindi ako napansin ni Sir Andy na sinusundan ko siya. Ngayon malalaman kung totoo. Sabi ni Myla, dito sila nakatira ni Liana. Teka, may babaeng nagbukas ng pinto para kay Sir Andy. Hindi. Si Liana nga. Sumama siya kay Sir Andy. Piniling niya si Sir Andy. Talagang nagsasama na sila. Kailan ka ba natuto maglasing? Kaya mo na lang ako, Nay. Ngayon lang ito. Gusto ko lang makalimot. Berwin, kung may problema ka anak, sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Pero wag ganyan. Baka mamaya kung paano ka anak. Hayaan niyo lang ako. Gusto ko lang makalimot. Gusto kong mamanhid sa nararamdaman kong sakit. Ngayon ka lang nagkaganyan, Berwin. Ano ba talaga ang dahilan? May pasok ka pa sa trabaho bukas. Baka hindi ka magising na maaga. Ano ba talaga ang problema mo, anak? Ano ba nangyayari sa'yo? Tigilan mo na yan. Pabayaan mo na ako, Nay. Walang makatutulong sa akin. Walang makatutulong sa akin. Wala. Nagre-resign ka? Bakit? Paano pag-aaral mo? Babayaran ko lahat ng gasto sa akin ng kumpanya. Paano ka makakabayad kung magre-resign ka? Bahala na, ma'am. Wala na rin namang dahilan para patuloy akong mangarap. Ano na naman ito? Merwin, akala ko nagkakaintindihan na tayo. Tutulungan kita para matapos mo ang iyong pag-aaral. Bakit ngayon biglang nagbagong isip mo? Ma'am, bakit mo ba ako pilit na tinutulungan? Ayoko na nga eh. Pagod na akong magkunwari na kaya kong labanan ng kabigo ang nararamdaman ko. Pagod na akong labanan ng pagkatalo ko, Mama. Tungkol pa rin ba ito kay Liana? Tungkol ito sa personal kong buhay. Tungkol ito sa mga bagay na
Ako lang ang dapat na nakakaalam. Pero, pilit mong pinanghihimasukan. Bakit? Bakit ganyan na lang ang pagnanais mong pakialaman ng buhay ko? Hindi kita pinakikialaman, Berwin. Nagmamalasakit ako sa iyo. Dahil gusto ko makaahon ka sa kinalalagyan mo. Umangat ka. Gusto kong marating mo ang pangarap mo. Gusto kong pumantay ka sa kinalalagyan ko. Pumantay? Kailanman hindi kita mapapantayan. Ikaw ang boss namin habang ako isang hamak na clerk lamang na kinuha mo para pag-aralin. Kahit anong gawin ko, Ma'am Precious, hindi ako makakapantay sa iyo. Kailangan maabot mo ang kinalalagyan ko. Maniwala ka na magagawa mo yon, Berwin. Kailangang lumaban ka. Kahit suko ka na. Bakit, Ma'am Precious? Bakit ako? Bakit ako pa ang dahilan? Bakit ganyan kasindi ang pagtutulak mo sa aking labanan ng kabiguan ko? Bakit mo ko tinutulungan ng ganito? Bakit, Ma'am Precious? Hindi ka ba naniniwala na gusto kong magtagumpay ka? Isa lang akong hamak na janitor na tinutulungan mong mag-aral. Manhid ka ba talaga? O sadyang si Liana lang ang laman ng puso mo? Ma'am Precious, Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa edad ko dalaga pa rin ako? usap-usapan po ng mga empleyado na sa sobrang talino't istrikto ninyo, walang maglakas ng loob na ligawan kayo. Isa lang yan. Pero ang totoo, ayoko magmahal at mapiko. Ayoko matulad sa mga kaibigan ko na kung hindi pinagtaksilan, basta na lang iniwan ang kanilang nobyo. Hindi lahat ng lalaki manluloko. Alam ko. Hindi nyo pa rin sinasagot ang... Gusto kong makatapos ka, Berwin. Gusto ko kahit papano maabot mo kung nasaan ako ngayon. Dahil gusto kita. At hindi kita maipaglalaban kay Dad kung mananatili kang nasa ibaba. Gusto ko magkaroon ka ng karapatang abutin ako. Buong buhay ko, sa'yo ko lang naramdaman ang ganito. Gusto kita. Ma'am, Gusto kong ikaw ang makasama ko ng habang buhay. Ma'am Precious, Nakakahiya ito na ako pa yung bumaba para lang maniwala ka kung gaano ako kasincere sa pagtulong sa iyo. Pero hindi ako magmamakaawang mahalin mo ko, Berwin. Ang gusto ko lang, tapusin mo ang iyong pag-aaral. Hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong mahalin kita. Kahit hindi mo ito suklian ng iyong pagmamahal. Ilang araw ko nang napapansin. Lagi kang masaya tuwing gigising ka. Dad, pinatunayan sa akin ni Berwin na hindi ako nagkamali sa pagtulong sa kanya. Masirap siya sa trabaho. Hindi ko na kailangang utusan. Alam niya kung kailan dapat mag-research at isubmit sa akin ang summary ng mga report sa flowchart ng produkto. Sigurado kang hanggang doon na lang ang namamagitan sa inyo? Dad, bakit mo naman naitanong yan? Lagi mo siyang kasama tuwing may out-of-town convention ka. Tinuturuan ko siya sa maraming bagay tungkol sa kanyang trabaho, kaya lagi ko siyang kasama. Hindi kaya sinasamantala na niya ang kabutihan mo sa kanya? Dad, alam ko kung hindi magandang intensyon ng tao sa akin. Malakas ang intuition ko. Or should I say, baka ikaw ang may intensyon sa kanya? Dad, Sabi mo sa akin, Precious, ano nangyari sa iyo sa maikling panahon mo nagbakasyon ka? Kasi pagbalik mo rito, marami ang nabago sa iyo. Naging mas makatao ka sa mga empleyado natin.
Naging mas considerate ka sa maliliit na manggagawa. At higit sa lahat, very apparent ang concern mo kay Berwin. Ayaw kong isiping umiibig ka sa kanya. Dad, sa harap pa talaga ng almusal? Pwede mong sagutin, pwede ring hindi. Pero gusto kong maging malinaw ito sa iyo, anak. Ano man ang nangyari sa iyo nung nagbakasyon ka, nakabuti ito sa pagkatao mo. At sana lang, maging daan din ito para madugtungan pa ang buhay mo. Ano ito? Ano naman ang kahon na ito? Buksan mo, Nay. Para sa'yo talaga yan. Pinag-ipunan kong pinili ko niyan. Sige na. Berwin? Damit ito. Bestida. At ang ganda. Pero bakit? Para saan? Hindi ko naman birthday. Atin ka sa graduation ko, Nay. Gusto kong naroon ka sa graduation ko. Kaka-graduate ka na, anak. Opo. Sa wakas, may pagmamalaki mo na ako. Lagi naman kita ipinagmamalaki, Berwin. Kahit anong kabiguan ang pinagdaanan mo, pinilit mong bumangon at magpatuloy sa buhay. Tinapos mo ang pag-aaral mo, at ni minsan, hindi mo ako pinabayaan. Wala nang maliit ka hanggang ngayon. Hindi mo ako binigyan ng sakit ng ulo. Isa kang biyaya ng Diyos sa akin, anak. Na araw-araw kong pinagpapasalamat. Salamat, Nay. Kaya ngayon, gusto kong itong suot mong damit sa graduation ko. Gusto kong maging maganda at maayos ka sa araw na yon. Dahil proud ako na ikaw ang nanay ko. Wow. Mag-isa mo akong pinalaki. At kahit kapos tayo sa pera, ni minsan hindi mo ipinaramdam sa akin na ang buhay natin ay hopeless o wala ng pag-asa. Umuwi si Andy. Sana naman kaya siya nagpalipas ng gabi. Palagi niya itong ginagawa sa akin. Hindi naman ako makapunta sa office para mag-usisa. Hindi niya ako binibigyan ng pera. Ano ba itong ginawa ko sa buhay ko? Oo nga't sa simula, lahat ng kailangan ko, lahat ng gusto ko, ibinibigay niya. Sa simula, naging komportable ang buhay ko. Pero habang tumatagal, para ako nagiging alipin niya na dapat sumunod sa bawat kumpas at utos niya. Ibinigay ko sa kanya ang sarili ko, ang buong buhay ko. Pero ni minsan, hindi niya ako inalok ng kasal. Paano kung bigla na akong iwan? Paano na ako? Saan ako pupunta? Tama ka, Dad. May nangyari sa akin nung magbakasyon ako. Precious? Kasi na-realize ko kung gaano kabilis ang buhay. Sa isang iglap, pwede pala itong mawala sa atin. Anak, Inilihim nating nagkaroon ako ng breast cancer. Pinalabas natin sa mga tao sa company na nagbakasyon lang ako. Pero habang nasa Amerika ako, nagpapagamot, napag-isipan kong ang aking buhay. Natuto akong magdasal ng taimtim. at ipinagdasal din kita, anak. Ang dasal ko, kung pagagalingin pa ako ng Diyos, mas magiging maunawain ako. Mas magiging mapagpasensya. Tinanggap ko yung katotohanan na naging sobra akong istrikto sa mga empleyado natin. Takot ang idinudulot ko sa kanila sa halip na irespeto nila ako. No, walang masama na katakutan kanila. Tama lang yun. Para
para hindi sila gumawa ng kalokohan sa trabaho. Pero mas maganda ang samahan kung nagtatrabaho sila ng maayos. Dahil sa respeto at hindi dahil sa takot. Anak, At nangako ako sa aking sarili na kapag gumaling ako, hindi na ako magiging madamot sa sarili ko. Kung ano yung magdudulot sa akin ng kaligayahan, yun yung gagawin ko. at si Berwin? Ah, yes, Dad. Nakakahiya mang aminin. Noong gumaling ako, natagpuan ko kay Berwin ang aking kaligayahan. Walang umuwi. 2 araw kang hindi nagpakita sa akin. Saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Ingay! Ayaw marinig ang boses mo. Lasing ka na naman. Oo. O bakit? May reklamo ka? Paano tayo magkakaintindihan kung ganyan ka? 2 araw kang hindi umuwi dito. Tapos, ngayon, lasing ka pa. Andy, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Para akong tau-tauhan dito na. Talagang tau-tauhan ka lang dito. Gagawin mo ang gusto ko at hindi ka pwede magreklamo. Hindi ito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Pangako lang yun. Ang pangako, napapako. Tumabi ka nga dyan. Naantok na ako. Bakit mo ako ginaganito? Ibinigay ko sa iyo ang sarili ko, ang buhay ko. Naniwala ako sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo. Ah! Nananakit ka na? Ha? Lalaban ka sa akin? Lalaban ka na? Ha? Andy! Pinagkagastusan kita. Malaki rin ang puhunan ko sa iyo, kaya wala kang karapatang magreklamo. Magpasalamat ka pa nga. Hindi pa kita pinapalitan. Kaya kung ayaw mo masaktan lalo, tumahimik ka na lang. Tumahimik ka na! Salamat. Sa dinner date na ito. Akala ko kaya mo ako inibita dito para sa isang maliit na party dahil na-promote ka sa company. Ikaw din ang dad mong nag-promote sa akin, di ba? You deserved it. Tinapos mo ang iyong pag-aaral. At natutuhan mo naman lahat ng tinuro ko sa'yo para maging ready ka na nagtrabaho bilang assistant to the vice president ng company. I am so proud of you. But, wait. Bakit parang tayo lang dalawa ang narito sa venue? Dinner date ito. Para sa ating dalawa lang talaga. Kasi may sorpresa ako sa'yo eh. Sorpresa? Huwag mo sabihin na alokin mo ako ng kasal. Wala naman tayong relasyon. Exactly. Berwin? Mula nung ipinagtapat mo sa akin, may damdamin ka para sa akin. Hindi mo na ito muling inungkat. Nagpatuloy tayo sa trabaho na parang walang nangyari. Pero hindi ko nakalimutan ang iyong hamon. Naabutin kita. Pantayan kita. Para maipaglaban mo ko sa daddy mo. Tama. Sinabi ko nga yun. Lagi kong iniisip yun. Pero ayokong makipagrelasyon sa'yo habang silyan ang laman ng puso ko. Ayoko rin ng ganon. Ma'am, aking precious, handa na akong humakbang palayo sa nakaraan. Hindi man tayo dumaan sa ligawan o sa boyfriend-girlfriend relationship. Gusto kitang tanungin, handa ka ba na makasama ako habang buhay? Berwin, huwag mo akong biruin, ha? Alam nating malaki ang agwat ng ating edad at hindi ko kailanman hiningi sa iyong suklian ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ito sukli. Kusa itong umusbong sa puso ko. Precious,
Inabot kong kinalalagyan mo dahil maniwala ka sa akin. Ipinakita mo sa kabila ng kabiguan ko. May nagmamahal sa akin. Nang higit sa kaya kong ibigay. Tama na. Isang tanong lang, Precious. Will you marry me? Umalis na tayo rito, Myla. Ayoko na itong makita pa. Umiiyak ka? Sino ang hindi maiiyak? Ang lalaki nagpakasal kay Ma'am Precious ay ang dati kong boyfriend. Mahal mo pa rin si Berwin. Nagkamali ako ng pinili, Myla. Ano, hindi ka na malalapit para batiin sila? Bakit pa? Para lalo lang masaktan. Tayo na. Uuwi na ako. Gusto ko na lang kalimutan ng lahat ng ito. Ipinatawag na po ako. Dad, tawagin mo akong Dad. Tayo lang namang dalawang narito sa office ko. Dad, I assume alam mo na ang kalagayan ni Precious. Dahil pag-asawa na kayo. kalagayan? Hindi ko po maintindihan. Hindi pa ba ipinagtatapat sa iyo ni Precious? Kung tungkol po sa naging operation dahil sa breast cancer, opo, alam ko na po yan. Ipinagtapat na niya sa akin. Ipinaliwanag ba niya mga dapat iwasan na pwedeng mag-trigger para bumalik ang cancer? Wala po siyang napabanggit sa akin. Kung ganoon, Berwin, ipaliliwanag ko sa iyo. At kung maaari sana, kausapin mo rin ang doktor niya para higit kang maliwanagan. Hindi ka ba natutuwa? Sa kabila ng edad ko, nangyari pa ito, Berwin? Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Bakit ka naglihim? Ha? Naglihim? Na paano? Isa ito sa hindi dapat mangyari. Ang pagbubuntis ko? Oo. Pinuntahan ko ang doktor mo. Tinanong ko siya. At nalaman kung marami kang dapat iwasan. At kasama ng pagdadalang tao, pwedeng matrigger ang pagbabalik ng cancer. Pwedeng manganib ang buhay mo. At ng baby. Pero ang buhay natin, galing sa Diyos. Precious. Ang buhay ko ngayon, idinugtong na lang niya. Hiram na buhay na ito ngayon, Berwin. Himala na lamang na nagdalang tao pa ako. Sa halip na matakot tayo, hindi ba dapat ipagpasalamat na lang natin na buhay ako? Kapiling kita. At ngayon, magkakababy na tayo. Hindi na ako natatakot mamatay dahil naranasan ko ng lumigaya. Dahil napatunayan ko, nakikinig ang Diyos. Kung taimtim lang tayong mananalangin. Unfair ka eh. Berwin, Hinayaan mong mahalin kita. Hinayaan mong pahalagahan kita. Para pagkatapos, sasabihin mo sa akin, hindi ka natakot mamatay. Berwin. Iniahon mo ko sa kabiguan ko noon. Tinulungan mo akong mag-aral. Tinuruan mo akong magmahal muli. Umasa sa isang panibagong bukas. Para ngayon, matutuklasan ko lang na may taning ng buhay mo. Hindi. Huwag mo itong tingnan na sentensya. Totoong ayon sa mga doktor, maaaring ikamatay ko ang pagbubuntis. Pero gumaling ako sa una kong treatment. Ay, yun pa lang. Kumilos na ang himala ng dasal sa buhay ko. Iyon ang gusto kong panghawakan natin, Berwin.
Ang Diyos ang tagapagbigay ng buhay. Kung dinugtungan niya ang buhay ko noon, kung natutuhan mo akong mahalin, kung nagdalang tao ako ngayon, pwede rin niyang patuloy na dugtungan ang buhay. Bitawan mo ako! Ano gagawin mo sa akin? Lumayas ka! Sawan-sawa na ako sa ingay mo! Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin! Bakit hindi? Hindi dumanda mo ako? Ha? Magre-reklamo ka? Sige, gawin mo! Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan. Marami akong koneksyon, Liana. Baka nakalimutan mo, sa agency ako nagtatrabaho. Security agency. Kaya kong lustan kung ano man ang ikakaso mo sa akin. Walang hiya ka! Napakasama mong tao! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Tapos na tayo. Sige, lumayas ka! At huwag ka nang babalik dito. Hindi. Saan ako pupunta? Ulila na ako. Noon ay si Berwin lang ang inaasahan ko. Ngayon, wala na. Paano na ako? Ano ang gagawin ko? Merwin! Merwin! Tinawag ko na driver natin. Halika, dadalhin na kita sa ospital. Si baby, baka... Kabuanan mo na. Iyak na mga anak na, kaya ganyan katinding sakit. Halika na, aalalayan kita. Lakasan mo loob mo. Dadalhin na kita sa ospital. Walang mangyayaring masama sa inyo ni baby. Sir Agnes, kung wala rin kayong mapupuntahan, dito na po muna kayo sa ampunan. Pwede kayong tumulong sa amin sa pag-aalaga ng mga batang may sakit. Hindi mo ako dapat pinigilan. Kahit ano pa po ang problema ninyo, hindi nyo dapat gawin yun. Sabi po ni Sister Agnes sa akin, lahat tayo may layunin dito sa mundo. Ano pang layunin ng buhay ko? Sira na ang buhay ko. Ang buo kong pagkatao. Eh ako po ba? Hindi nyo tatanungin kung bakit ako narito? Wala akong pakialam. Sana hinayaan nyo na lang akong mamatay. Na-hold up ang grocery store na mag-asawang umampun sa akin. Matapos silang barilin ng mga hold-upper, nirape nila ako. Sinaksak. Nung akala nilang patay na ako, iniwan nila kami. Pero nabuhay ako. Naisugod ako sa ospital ng mga kapitbahay na nakarinig sa kaguluhan. Pero ang mag-asawang umampun sa akin, dead on arrival sa ospital. Bakit ka narito? Yung social worker na nag-counseling sa akin, dito niya ako dinala. Gusto ko rin mamatay nun. Lagi kong tinatanong ang Diyos, bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Ulila na nga ako. Tapos na-rape pa. Pero sabi ni Sister Agnes, wala siyang sagot sa marami kong tanong. Pero pwede niya akong mahalin tulad ng pagmamahal ng umampun sa akin. Dito, pwede akong magbagong buhay. Dito, pwede akong magsimula ng panibagong direksyon. At ang mga lalaking sumira sa buhay mo? Nakakulong na sila. Mabuti na lang. Nahuli na sila. Kahit papano, magkakaroon ng hustisya ang mga umampun sa akin. Ang ginawa nila sa akin. Hindi ko alam. Ang nasa isip ko, ako na ang pinakakawawang babae sa mundo. Pareho tayong wasak ng pagkatao.
Ate Liana. Pero dito, muli akong nabuo. Muli akong nagkaroon ng paghahangad na mabuhay. Dahil sa mga batang inaalagaan namin. Bakit? Temporary shelter ito ng mga batang may cancer. Kung masakit sa atin ang dinanas nating karahasan, higit na masakit ang kalagayan nila. Dahil sa mura nilang katawan, matinding kirot na ang kanilang pinagdadaanan. Tahan na, baby. Tahan na. O, eto na ang milk, ha? Okay, tahan na. Stop crying. Boses mo pa lang, napapatahan mo na siya. Kompleto lang kaligayahan ko, Berwin. Naisilang ko siya na ligtas. At nabigyan kita ng anak. Wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Salamat nakauwi na kayo. Pag 3 months na si baby, magbabakasyon tayo abroad. Kailangan mo yon. Kailangan? O kailangan mo? Ang laki ng binayaran mo sa ospital. Hindi naman. Nasimot lang ang ipon ko. Okay lang yon, mahal. Importante, ligtas kayo ng baby natin. Siya nga pala, nakiusap ako kay nanay na habang nagpapalakas ka, lumito muna siya. Oo. Kahit may yaya naman ako, mas matutuwa ako kung narito si Nanay Ebeng. Salamat, mahal. Magpalakas ka. Marami pa tayong pupuntahan na kasamang baby natin. Ikaw si Andy? Ang head ng security dito sa building? Oo, ako nga. Bakit? Ikaw ang umagaw sa nobya ko. Ah, Sinira mo ang pagsasama namin. ha? Sisirain ko rin ang buhay mo! Teka, hindi! Sir Andy! May bumaril kayo, Sir Andy! Tahan na. Yakap na kita. Imamasahe ko ang likod mo, ha? Para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Tahan na, Cheche. Akin na si Cheche. Baka napapagod ka na, ate. Hindi, Nancy. Kaya ko pa. Habang nakakatulong ako rito sa shelter, nararamdaman ko rin may katuturan pa ang buhay ko. Bawat batang napapagaan ko ang hirap na nararanasan. Para itong hagod ng pag-asa sa pagkatao ko. Hindi pa nga huli para magbagong buhay ako. Hindi pa huli para bumangon ako sa pagkadapa ko. Bumalik ang cancer. At sa pagkakataong ito, kumalat na. Iyan ang sabi sa akin ng doktor. Hindi. Pwede tayong humingi ng second opinion. Hindi totoo yun. Alam ko naman pwede itong mangyari anytime. Pero kahit ano palang paalala mo sa sarili mo, never ka magiging handa na muling harapin ang kamatayan. No, hindi. Huwag mo sabihin yan. Mahal, huwag mong papabayaan si baby. Hindi, Precious. Huwag kang magbilin. Ipagagamot kita. Lahat gagawin natin. Sabi mo nga, wala namang imposible. Kung noon, nadugtungan ang buhay mo, ngayon muli tayong makikiusap. Lalabanan natin ito. Matatalo mo itong muli. Dad, pwede mo ba kaming iwan sa dali ni Berwin? Oh, yeah. Babalik ako, ha?
Precious. May maliit na ampunan. Shelter yun. Para sa mga batang may cancer. Regular ako nag-donate doon. Hindi ko sinasabi sa'yo. Para itong covenant ko sa Diyos. Dahil dinugtungan niya ang buhay ko. Gusto ko ihatid mo doon ang huling cheque na pinirmahan ko. Magpahinga ka na muna. Hindi. Nararamdaman ko. Precious. Please. Mahal. I love you. I love you, Precious. I love you. Ngayon, alam ko na kung bakit nadugtungan pa ang buhay ko. Dahil sa'yo. Precious. Kiss me. One last time. Precious. I love you. Paunin mong pagmamahal ko. Minahal kita. Alam mong minahal kita. Kapag handang bumalik sa trabaho, maintindihan ko, Berwin. 2 linggo pa lang nakalipas mula nang mailibing si Precious. Sa akin man, ito'y napakasakit pa rin. Pero yung bili niya tungkol sa shelter ng mga bata, Nakalimutan ko. Nawalan sa isip ko. Asikasuhin ko ngayon, Dad. Sorry. Hindi pa rin ako masanay na nawala na si Precious. alam ko. Pero sa'yo niya kasi ibinilin ang tungkol sa shelter. Opo, Dad. Pupuntahan ko ngayon. Pasensya na talaga. Kaya dito ang opisina ng madre. Ayun. May nakatalikod na babae. Pinibisan niya yung bata. Miss, saan bang office ni Sister Agnes? Dapat ko kasi siyang makausap tungkol sa... Kung si Sister Agnes ang... Huh? Berwin? Ikaw nga ba? Yana? Anong ginagawa mo dito? Mahabang kwento. Pero kung si Sister Agnes ang pakay mo, naroon siya. Lumiretso ka sa kusina. Nagluluto sila ng almusal ng mga bata. Mag-usap tayo mamaya. Pwede? Sige, hihintayin kita. Tahimik na ang buhay ko rito. Binibigyan ako ng allowance ni Sister Agnes dahil limitado naman ang donasyong tinatanggap ng shelter. Pero okay lang sa akin. Libre ang bahay ko, libre ang pagkain ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Para ko lang mga anak ang mga batang alaga namin dito. Wala ka nang dapat katakutan. Si Andy, napatay siya ng isang karelasyon ng babaeng... Huwag na natin siyang pag-usapan. Oo. Ayoko nang marinig kahit pangalan niya.
dinaramdam ko na si Ma'am Precious ay... Masakit pa, Liana. Siguro, pareho tayong hindi pa handang pag-usapan ng nakaraan. Naiinggit ako sa'yo. Natupad ang pangarap mo. Huwag mong sabihin yan. May pangarap pa akong hindi ko natutupad. Berwin, Makapaghihintay ka ba? Hanggang masiguro kong aking damdamin. oo, Berwin. Kahit bilang kaibigan, magiging masaya na ako kung muli tayong magiging magkaibigan. Halika. Po? Ipakikilala kita sa tita Liana mo. Apo? Ang bilis mong lumaki, Sarah. Noon sa picture lang kita nakikita. Ngayon magpa-birthday ka na pala. 3 taon na siya, Liana. Imbitado ko sa birthday niya, ha? Nakakahiya. Gusto kong magkalapit kayo. Bakit? Dahil makalipas ang 3 taon, sigurado na ako sa feelings ko. Berwin, Lugtungan natin ang kahapon. Berwin, sa kabila na nangyari sa akin. Oo. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin. At hindi maaaring hindi ko aminin sa aking sarili.